Hello everyone! Grabe, so we are now at our TBC Book Party Chapter 23. 23! Grabe, alam mo pa parang 2 chapters ago, ako din yung host. Tapos parang libro ko din yung nandun. Pero anyway, we are here. Actually, sobrang dami nating authors ngayon. Previously, it was only 4. Pero ngayon, meron tayong 400. Joke lang. Lima lang naman. So, just wanna greet everyone na nakakanood nitong live na to na hello, welcome to TBC Book Party Chapter 23, and also we are gonna be having 4 books right now, but we have 5 authors. Ma-explain natin yun later on. So, huwag natin patagalin pa. I wanna introduce na yung ating mga first few books here. Let's start with the first book, no? So before I read the blurb of the book, I want to introduce to you the two authors of this book, no? So first off, no, Janrick Balingit Lago, also known as Jarek Lago, is an author and the executive secretary to the president of the Philippine Normal University. With a background in hotel and restaurant management, he has dedicated more than a decade to the writing and publishing industry. Over the years, Jarek has written and published total of 12 books, with Endless Love as his 12th work, co-authored with Jonathan Martin Bolo. This book reflects not only his literary creativity but also the depth of his personal journey. Beyond writing, Jarek finds joy in music, singing, and inspiring others through words of hope and perseverance. So, nabanggit naman din kanina, let's all introduce J.M. Bolo as well. Jonathan Martin Bolo, also known as J.M. Bolo, is an author and junior assistant manager who brings creativity and sincerity into his writing. He took up a Bachelor of Secondary Education, major in TLE, and later pursued his passion for storytelling and the arts. Together with Jarek Lago, he co-authored Endless Love, a heartfelt book that captures both their shared experiences and their belief in love's enduring power. JM's writing is inspired by family, friends, and his partnership with Jarek, allowing him to create works that speak of devotion, resilience, and love without end. So, let me introduce to you the book, no? Ito yung blurb ng kanilang book, which is called Endless Love. Step into the tender embrace of two hearts entwined through love poems in Endless Love. These lovers invite you into their intimate world where love knows no bounds and poetry becomes the language of their hearts. JM's passionate poems are met with Jarek's heartfelt replies. This very special exchange of poems share honest emotions, profound reflections, and a deep sense of love and connection, bringing together two souls who find in each other their endless love. So, without further ado, let's all welcome to the stage Mr. Jarek Lago and J.M. Bolo. Yun. Hi! Hola! Nice one. Grabe. So, nabasa ko na tong book actually, no? So, yes. It's very interesting kasi parang conversation nga to. So, I just have the first question, no? Kasi usually, most people say, no, that pag love poems, tulad nung sinusulat ko din, no, parang medyo cliche na, di ba? Pero yung sa inyo, literally dialogue siya between two people. Was there a moment habang sinusulat nyo to when you thought na, hindi, this is too raw, this is too personal to share, and siguro almost nag-held back kayo when you wanted to write it there sa book, or wala naman, parang it's a free-flowing process? Let's start with him. Kasi actually, to be honest with everyone, so, hindi, yung libro na to actually, dapat kay Jonathan to. He was writing poems for me, and then, may mga pinapabasa siyang pieces sa akin, 2-3 pieces, and then, nagsabi ako sa kanya na, what if sagutin ko yung mga poems mo ng poems din, ng tula din, hindi naman kasi talaga ako manunula, pero I tried na mag-reply sa mga poems niya, and so dun kami talaga nag-start. So kaya gusto ko siya yung unang sumagot kasi yun nga, siya yung may idea for writing this for the book. Hindi kasi ginagawa ko yung mga poem na yun. For example, yung papasok ko ng work. Siyempre, may miss ko siya. Then, yung mga ibang poem doon, or ibang mga tula doon about sa pagka-miss ko sa kanya, and
ano pa, basta mababasa niya yan doon. And then yun, ayun, hindi naman kami private, no? Kasi if ever yung mga friends namin sa FB, nakikita din naman yung mga kalandian namin sa Facebook. So, so ayun, kung if ever na bibili kayo ng Endless Love. Endless Love na book, mas may kita niyo yung paglalandian namin. Yeah. Nakalimutan ko actually sa tanong mo, Bebe P. Ano yung tanong mo? Kung meron kami hirapan? Hindi, I mean, may times ba na parang nag-hold back kayo na i-share to sa book? Kasi of course, sa book public na eh. May times ba na nag-hold back kayo na parang ayoko muna isulat tong poem, ganyan? Or wala naman? Ako, honestly, since siya yung una nagsulat ng pieces, so syempre siya na yung engineer. However, yung sa kanya kasi, very emotion-based. Sa mga makakabasa ng book namin, nung Endless Love, heads up, yung mga poems ni JM, ni Mel, very emotion-based, I'd say. Yung sa akin naman, emotion, yes, pero mas tinry kong i-angkop siya dun sa event. Marami nangyari sa relationship namin in a year. Yung encapsulation kasi nung Endless Love is our first year together. So, I wanted sana na magkaroon ng ang tawag doon? Ng parang view into our anniversary namin or Valentine's Day or nag-anniversary date kami, ganyan. So, yung poetry ko, sa reply ko sa mga sagot niya, yun, mas binagay ko siya dun sa mga events na nangyari in our first year together. So, nahirapan. Ever since naman, my life has been an open book. So, to be sharing this as well with everyone, I think I wanted people, well, first of all, I really pushed this project together with JF kasi we just want to share our love with everybody. Kung ma-inspire man sila or kung ano man, then that's up to them. But at the end of the day, ang gusto ko personally is to really share our love with everyone. Again, kung ma-motivate or ma-inspire man sila, then that's good. Pero hindi ko iniisip sa utak ko na okay, yun yung purpose ng libro na to is to inspire people. Basta gusto ko lang magsulat, gusto ko lang mag-express ng emotions, gusto ko lang replyan yung mga poems niya sa akin. And yeah, so basically dun nagre-revolve yung motivation in publishing Endless Love. Yeah. So yeah, that's nice, no? That's nice. And I love it kasi parang emotions talaga eh. Di ba? Panggagalingan if you're writing poetry, di ba? And honestly, itong book na to, no, if we're gonna be dramatic about it, it's just a book of, parang parang diary of emotions, di ba? Pero siguro, as co-authors, no, so kayong dalawa nagsulat ng book, did you ever disagree on how honest or vulnerable you can be dito sa book na to? Parang sino yung usually nag-push more? Sino yung usually nag-pull back? Or parang may ganong eksena ba before when you were writing or creating this book? Pusher ako. Pusher! Baka iba pala yung pinupush na. Hindi, I'm really a pusher. Siguro ganun ata pag Aries. So, ayun, dun sa when we decided na gawin siyang collab book na nagsusulat pa rin siya ng poetry actually at that time, and then we decided na to write at least 40 plus pieces each. So, syempre, siya yung mauna kasi siya yung re-replyan ko yung mga poetry, yung mga tula niya yung re-replyan ko. So, wala akong re-replyan kung wala pa siyang nasusulat. So, ayun, in the beginning of him writing it, kasi nga syempre free writing lang talaga, and sabi niya nga kapag may mga extra time lang siya pag nasa bus or nasa jeep, ganun, nagsusulat siya. So nung nagkaroon kami ng usapan na gagawin na siyang project, nagkaroon ng konting delay na parang si Mel hindi na masyado nagsusulat ng poems, ganyan. So ako yung nagpo-push sa kanya to keep on writing para after niya ma-replyan ko naman yung mga poetry na inilagay niya doon. On my end, actually, hindi pa niya nababasa yung poetry ko. May mga pieces lang ako na isinend sa kanya. So, syempre, habang nagsusulat ako ng replies ko sa mga tula niya, sinisend ko sa kanya, pero hindi lahat. So, to be honest, first time ni Jonathan na mabasa yung mga replies ko, mas una pa kayo ng mga
nag-critic or nag-review dun sa book namin, mas nauna pa kayo yan. Kayo sila Mix, sila everyone na I asked, sila Bea. So, ayun. Pero si Jonathan, hindi niya pa nababasa yung mga replies ko. Hindi pa lahat. So, it's gonna be a first for him as well, reading the book. Kasi ako, nabasa ko na yung mga poems niya dahil ako nga yung nag-reply dun sa mga tula niya. So, ayun. And ito nga yung first book ko ever in my life. Ano yun nga, talagang si Mel talaga nagpupush Dito pala yung camera natin, dito ko nakatingin sa laptop. Ayun nga, siya nga talaga nagpupush sa akin para magsulat ng tula. Kasi, to be honest, hindi naman talaga ako writer. And alam niya naman yun. And I love movie kaysa sa magbasa. Kaya, si Mel talaga yung nagsabi sa akin na, ayun, gumawa ng mga poem. Oo, try na. Then, hindi. Ay, sorry. I just wanna and then, ayun, na-try namin i-publish yung buko sana, pero ang gusto niya kasing gawin is sagutan, parang batuhan ng mga Kaya yun yung nangyari. Push it siya. So, ayun. Also, I wanna add, naalala ko, sorry, Bebe P, naalala ko, nung time na to, syempre, ganun siguro kapag nagsasart pa lang ka sa relationship na nag-jive kasi agad kami, parehas kaming kalog, parehas high energy, hyper, ganyan. Pero I think, nung time na yun, and I-share ko yun kay Migs, kasi nakita kami nung araw na yun, pero syempre, sinabi ko na sa yun before that, na I think writing poetry or writing in general is a good practice for him to express his emotions more, to be more, tawag doon, yung sensitive with each other's emotions, ganyan. So, inano ko sa kanya yun as an exercise. Tapos hindi naman namin nalaman na, nakaka-create na pala siya ng maraming poems. Kaya nag-decide kami na, you know what, let's publish this. Pero yun nga, nagdagdag na lang din ako ng input ko, which is my replies. Yeah, that's nice. And naalala ko pa nun nung mga binabanggit mo pa yun dati. So, yeah, very, 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 very happy na how this turned out, kumbaga, no? Kasi alam ko naman eventually at some way, at some form lalabas as book yan eh. But just I'm happy na yung transformation, yung journey, no? From the kwento-kwento last year, ganyan. So, just happy. Pero ito observation lang, no? Binabasa ko yung bio notes kanina eh. So you both came from very different backgrounds. So hotel restaurant management, nagpapatakbo ng PNU, di ba? Yung iba dyan. Nagpapatakbo talaga. Secretary lang, ni President. Gabi siya. Baka mapanood ng mga taga-PNU, saksakin ko. Kapag nagpapatakbo ng PNU, tinubuhan ako. Pero no, ang na-curious lang ako kasi it would affect how you created this book na yun. How did your two different worlds collide into one shared language dito sa poetry na yan? Or parang was it something na how do you view love in terms of writing in poetry? Go. Ikaw na muna. Sabi pa kumakala ng English. Ba't naka-English? Nagalam din ba na Pilipino lang? Sorry. August kasi tayo ngayon. Oo nga, buwan ng wika. Paano mo nakikita ang pagmamahal sa pagsusulat ng yan na. Sinagalog talaga niya. Hindi, ako, when I wrote this book, it was very easy for me. Syempre, very busy sa work as the Secretary of the President. Maraming pinapagawa. Pero since poetry lang, ayoko sabihin lang, pero poetry siya, so mas maikli siya compare sa mga sinusulat ko na short stories or novel, wherein you have to really dedicate your whole life or, in writing a piece like that, like a novel or ano. So ito, palusot-lusot ko lang siyang ginagawa while working. So, kunyari may idle time or kunyari lunchtime. So magbabasa ako ng ilang poetry niya and then na-replyan ko. So ganun ko siya inatake. When it comes to love sa sharing it, sabi ko nga sa inyo kanina, my life has been an open book ever since I started writing and publishing. So now, even sharing this to everyone, I think it's madali siya para sa akin, pero mas natutuwa ako kasi at least this time it has been documented in a book, which is yung Endless Love. Kasi syempre I've been sharing my life with everyone kahit, kahit magkaroon ako ng jowa, magkaroon ako ng may nanligaw sa akin, or kunyari life achievement, whatever, I share everything. So ngayon nakakatuwa lang na merong documentation nun, which is our book. Ikaw, Mel.
Ako naman, ayun nga, sinabi mo nga na... Hala, kopya talaga. Hindi, na ginagawa ko itong mga yung tula ko nung mga pag nasa bus ako, tapos kapag nasa jeep. Kasi that time kasi alam ko sa ano pa ako nun TDCX, diba? Oo, sa Ortigas. Ayun. Medyo malayo yung biyahe. Malayong biyahe, traffic. So, habang nakikinig ng music, yun, gumagawa na lang din ako ng tula. Then, after na sinasend ko sa kanya, then after noon, ayun na, ginusto niya lang replyan. So, tapos, okay, go. Wala na, yun na. I think maganda rin na replyan din muna natin ang mga nag-comment dito, Bebe P. Yes, sige. May comment. Wait lang, mali pala yung nabuksan kung ano. Okay, may And comment daw. Sabi ni Romana. Si Jonathan na magbabasa. Go. Game. Ayun, sinabi niyo, men. Pagilo kay Pao. Hi, Pao! Hello, Prene and Jonathan Martin Bolay support. Yes. Hello kay Christian. Shout out daw. Xiaomi. Shout out. And hi, Miss Marielle. Ayun na ba nga si Marielle tsaka si Pao may booking sila. So later nandito rin sila. Ayan, sabi ulit ni Christian. Ang sweet naman nun. Endless love. Meron na parang nga Xiaomi. Oo nga. Ano ba sa Charmaine? Charmaine lang. Ayan. Friend namin ni Angelica. Hello Christian. Thank you guys for watching. And ayun, I think maganda rin na pag-usapan natin yung concept ng book cover. Bebe P. Yeah, pero, sige. Can you tell us can you show here sa screen kung ano yung book cover mo na? Ayan. Yan. Grabe na nung una ko nakita yan, sabi ko parang ang cute naman na na parang travel something tapos yung what you caught from your journey, 'di ba? So, can you talk about kung paano nabuo tong cover? Siya gumawa Siya gumawa ng Ako gumawa ng cover. Pero originally, nasa book sale kami noon. So matutuwa yung mga taga-book sale. Hello, shout out kay Josh, kay Gia, and everyone sa Reco and sa book sale. Ayan, nasa book sale kami noon sa SM Manila. Tapos may nakita siya na book na kulay orange, like pure orange lang. Kasi favorite color niya orange and ako naman green. So may nakita siya na book na plain orange siya, tapos may nakasulat lang na title ng libro. And yun, doon kami nag-draw ng inspiration for the book cover initially. Yung guhit na mukha. Ay, oo. So, basta initially, ang cover ng book namin was very minimalistic, which is also representation ng most, I'm not saying all, pero most poetry books. Di ba ganun lang yung atake ng mga poetry books? Parang text lang, 1, 2, 3 colors, ganyan. So, yun yung una namin ginawa. Pero, sabi ko nga sa inyo, we have started this project last year pa. Magsa-second year na kasi kami this December 8. Yeah. So last year pa namin to ginagawa. So nakagagawa na ako ng cover. Tapos eventually at the end, sabi ko ayoko na parang ang plastic ko naman kung minimalistic. Kasi hindi ako minimalistic. I am maximalist talaga ako. Kaya madumi siya sa bahay. Hala! Maximalist kasi ako. So sabi ko I want the cover to also appear like that. Na para siyang scrapbook. Tapos also first time to sa TBC kasi we don't use actual photos of people sa covers sa TBC. Pero sabi ko, you know what? Let's bend the rules this time. Let's add our photos para magmukha siyang scrapbook. Ayan yung photo na nasa may pinakababa, yung nakalagay a poetry of love, nasa babang picture. Picture namin yan nung birthday ko sa Maniwaya ba yan? Maniwaya to, no? Tapos yung picture dun sa may taas ng A Poetry of Love, yun naman yung first anniversary namin sa Enchanted Kingdom. So yun, parang I think maganda rin na reflection siya since we're sharing tidbits of our love, our first anniversary. So I think maganda rin na mag-reflect yun sa cover and sa back cover. So ginawa namin siyang scrapbook. And even the inside, guys, kapag binuksan niyo yung book namin, very maximalist, maraming nangyayari, marami ring photos kami na inilagay sa loob at labas. So ginawa namin talaga siyang scrapbook style. Tapos may slam book pa siya na parang first 2 pages, description ng parang what is love, what is your motto, yung parang mga pabata. Oo, autograph book, ginawa naming slam book. So, very interactive tong book namin. Again, this is about us, this is about our love, but I think at the end of the day, makaka-relate din yung mga tao, especially those that are, sabi ko nga sa kanya, single, in love. Kapag single ka, syempre baka mainggit ka kasi kikiligin ka sa book, or kapag in a relationship ka, mas makaka-relate ka. Kapag kahihiwalay mo pa lang, broken-hearted ka, I think maganda rin if you wanna step into love again to read our book. So, yun yung inspiration ng cover. So, yeah.
Yeah, and even sa likod, even yung likod, no, pag binaliktad yung book, it still reflects na yung same vibe na ganyan. So, Yeah. really Ang love sinan it. ko nga pala sa'yo, no? Kasi for the blurb. Wait lang. Mabubuksan ko ba? Meron din sa akin. I-spoil na natin para makikita Go! din naman nila. So, ayun, ganun siya. O, diba? Kaya lang nakaano ka, Day, hindi nakakita. Hindi. Naka-background ka. Di ba hindi kita? Wait lang. Hindi kita kasi naka-background ka. Ayan, yan yung back cover. So, yan, meron rin yung first dyan na black and white na parang naka-polaroid, yan. Yan yung first namin na naging kami. Mapayat pa kami dyan. Payat pa kami dyan. Sabi nga, kapag nasa tamang tao ka, tataba ka. Kasi lalamon. Pero yun yung picture na unang-una kami, nanood kami ng concert ni Beyonce. Yes. Sa Texas. Saka meron din yung mga butterfly and bees. Oo, yung sa back cover, makita nyo may bee dyan. Kasi nga yan, mahilig kasi si Mel kay Beyonce, so Beehive. Tapos sa front cover, nalagay kami ng butterfly to symbolize naman my love for Mariah. Kasi may pieces din kami sa Endless Love, may tula kami about Beyonce and Mariah. So, ayun. Tapos may infinity sign to signify endless. Yun, yung endless love. So, yun, may mga meaning naman yung mga photos and artworks na nasa may book cover namin and even the inside. So, ayun, sana mag-enjoy kayo. This is gonna be parang siyang PowerPoint presentation. Pag binuksan niyo yung libro, promise. Like, may mga eme siya sa loob na. Kasi binabasa ko sa inyo, Bebe P, text pa lang yun di ba? Yung nag-review kayo mga poets. Oo, pero yung sa layout, yun makita niyo may mga photos, may mga design and everything. Talagang pinush ko yung pagiging maximalist ko dito sa libro na ito. So, ayun. Yeah, that's nice. No, I love it. I love the tour dun sa ating cover. Siguro na lang, I just have this last question, based dito sa book. Kasi if we're gonna fast forward 10 years from now, when you look back on this book, seeing yung cover niya, di ba, with your pictures, ganyan, what do you think will surprise you more? Yung messages that you put in there, or might be the memories na magpa-flashback because of those messages? Ako, mahilig kasi talaga ako sa letters. Yes. Even when I was in high school, college, when my friends would send me stuff kapag birthday ko or kaya Valentine's Day or whatever, I always tell them, guys, huwag na kayong gumastos, just give me a letter. That's it. And I even have two boxes here sa bahay na puno-puno ng letters from my friends from high school, college. And then even after yung nung nag-work na ako. Kasi si Pao, mahilig magbigay sa akin ng letter. Yung ex ko before, ganun din. Si Jonathan, actually, di siya masyado mabigay ng letter. Pero, ayun, I push him. Kasi nga, parang meron akong documentation na nahahawakan. And I think mas magandang reflection na rin tong libro namin, yung Endless Love, kasi nga it's a documentation of that, of our first year together. Now, after 10 years, I think both, yes, kami pa rin daw. So pinipigil niya. Ayoko naman. Sorry. And then, so ayun, I think in 10 years from now, I would, tanong niya kung ano magkakaroon ng Endless Love Part 10. Hindi kasi sa akin, I think I would view both. I think magiging importante sa akin to reflect on our first year together. And I think, alam mo kaya BBP, alam mo kaya sobrang importante nito sa akin to really document this. Kasi, di ba, in a relationship, kala mo sa 50 relationship na si Mix. Para hindi, di ba, kapag, after 10 years, may babalik-balikan ka talaga. Oo, hindi. Also, I wanna add, kaya ko talaga gusto na ma-document yung first year namin together with the photos and with the poems or mga tula namin together. Kasi magiging strong bond yun na parang in 10-year time, di ba? Sabi ko nga, nagpe-fade yung love pero at the end of the day, yung companionship, yung relationship niyo together, commitment, loyalty and all that, dapat yun yung mas strong. And I think this would be a perfect testament for the both of us to be reading in 10-year time and to say, we came a long way and look at us in our first year. Tapos siguro sa mga times na it may not be 10-year time pero could be in the next couple of years or whatever, kung magkaroon man kami ng struggles in our relationship, this would be a perfect proof na
tingnan mo, look at how we started. Tapos, kunyari man na tapos ngayon, bibitaw na tayo. Parang ganun. I think this would be a perfect... kaya nga maganda yung libro natin na maging sandigan natin, maging mapapanghawakan natin na parang Siya magiging Biblia na. hala, Biblia! Nawala na tuloy si Mibs. So, ayun, I think magiging perfect siya na Sandata. na manifesto para sa amin dalawa na panghawakan at to keep on pushing our relationship, to keep on loving, to remind us, the perfect reminder, again, hindi lang sa 10 years but in the next couple of years, a perfect reminder why we started. So, and why are we still here? Why are we together? Why are we loving each other? So, ayun. Marami ko sagot. Ayun din! Sagot ka na. Ikaw, man. Ayun nga. So, after 10 years, at least, meron tayong pangahawakan kung saan if ever na mag-away man tayo or ano ba? Mag-away man tayo Sabi or... nga, pa magsasabunutan daw tayo. Ayun nga, mag-away man tayo or mayroon mang mga bagay-bagay na gusto ng humiwalay or ganyan. Sana hindi. Ano ba? At least meron tayong pangahawakan na ito pala yung nangyari sa atin. Ay, just ito pala yung nangyari sa atin para, ayun nga, Perfect reminder. Mag-remind sa atin na tatagan natin yung loob natin, tatagan natin yung pagsasama natin na, ayun, bumili na lang tayo. And I hope na maging, ayun nga sabi ko nga, hindi ko naman kasi iniisip that our book will be an inspiration to ever. Kung may na-inspire, thank you. Pero I think maganda rin na kung makakabili kayo ng libro namin at ma-inspire man kayo, sana maging, ano rin siya, maging instrumento in, again nga, iba't iba naman tayo ng buhay. Pero maging instrumento siya in finding love, in finding your endless love. And ayun. At dagdag kita din siya. Dagdag kita. So, ayun. Thank you so much, guys, for having us here and for sharing our love with you. Kasi, ayun, this is very personal to us, pero I think this is also something na we would love to express, especially that we are part of the LGBT community and, ayun, and marami pa na part ng LGBT na natatakot magmahal at kung nagmamahal man sila, yung iba ay tinatago. Meron man tayong mga iba't ibang dahilan, then that's on you. But I hope, iba kasi yung pakiramdam, guys, especially sa LGBT na kapag nasabi mo talaga. Oo, pag nasisigaw mo na, uy, mahal ko to, jowa ko to. Paano sigaw? So, ayun. So, I hope that our book would also give you guys courage, especially those that are in the closet. But we're not pushing you to go out, pero just to really, push you to give you an encouragement na kung kaya nila Jaric at ni Dave, then maybe kaya ko din at makakahanap din ako ng pag-ibig. Yan, katulad sa kaibigan namin si Pao na 13 years nang walang jowa. So, sana maging inspiration to kay Frenny na magjowa ka na girl kahit tomboy, bakla. Carpentero niya. Yung carpentero mo, tatlo yan, di ba? O, isa-isa. May carpentero pa siya ngayon. So, ayun. At sana samahan nyo kami sa book signing namin ni Jonathan sa Manila International Book Fair. September 14, 2 p.m. to 4 p.m. Yeah. Pero baka may tanong pa si Big, nag-invite na tayo ng ano. Yan lang po, Bebe P. Okay na. Yeah, we can siguro flash the comments. Meron mga bagong comments dito eh. So pwede siguro natin puro kay Pao. Puro kay Ate Pao. Ayan, sabi niya, endless love into infinity na after 10 years. Hi, sana Fernie kasama ka na namin sa infinity. Yeah. Hindi na siya spaceship. Tapos ayan, sabi niya, ay talagang may pa-shoutout. Yes, syempre kasi 13 years ka nang single. Ano na yan, inaagiw na yan. Ano ba? Kaya, na natin yan. Government. Sana after nito hindi kayo magsabunutan. Love you, love. At wala akong buhok. Walang buhok. Ayun. Ang dami natin dahil magbabasa mo pa tayo ng nagla-live reading so, pa pala. Yun nga. We can have the live reading ng inyong mga poetry. Sige, opening the floor. Let's go. Thank you so much, Bebe P. At mga lang naman, di ba?
Hindi, magbasa na lang tayo nung meron, syempre may sagutan tayo. Sagutan! Ano ba? Ang sarap tuloy na ulo ko. Wait lang guys So ayan, mag-ano ka muna Mel. Guys, again. Invite mo sila sa book signing. I invite you to Bilisan mo na, September 14. Ayun pala guys, September 14 sa SMX MOA Convention. From 2 p.m. hanggang 4 p.m. Nandun kami guys to sign the book of our book. Yeah. So sana supportan niyo si Jonathan. First ever book signing niya to sa Tanang Buhay. So ayan, nagpo-pull up lang kami ng Yan guys, bumili kayo guys. Magkano ba yan? 289 guys. Ito si Bebe P. Ayan. Sige na. Go, Mel. Ano gagawin ko? Asan na? Magbasa muna tayo ng poem. Ako muna. Ay, hindi pala yan. Ito. Okay, ang babasahin namin na poem ay, ang nag-title ay Magkikip-kip. Ano? Magkikip-kip. Go. Ang iyong mukha at ngiti ay palaging nasa isip. Aking pagmamahal di pwedeng masilip. Ito ay iyo lamang at wala nang magkikip-kip. Hindi mababali, hindi maiihip. In my reply, ang iyong mukha, ilong, labi at mga mata, magkikip-kip, hahawakan at mamahalin ka. Gustong gusto kong pinagmamastan ka kahit tumanda ka at kumulubot ay nakataga na. Arkado ka na sa aking puso, sinold out mo ako. Sa iyong mga tingin, para akong natutunaw na yelo. Tuwing nakikita ka, hindi makahinga. O, di akalaing mahulog sa tila bangin mong puso. So, ayun. Eto, halikan. Halikan. Kapag ang dila mo'y dumarampi sa balat ko mula. Para pa kay Pap. Ano ba? Aking adrenalina'y nagwawalat nagiging aktibo. Walang palalagpasin na oras kapag ikaw ang kasama. Halikan, laplapan, at automatic, walang tayuan pa kama. Alabastos! Sorry. Ang aking reply, kapag ang iyong mainit na katawan ay dumikit sa aking balat, parang tumatumbling, nagahalo ang tuwa, libog, kilig at lahat-lahat. Ganito siguro talaga sa umpisa. Laging excited, laging elated, wantosawang halikan, walang magsasawa. We're just getting started. I love getting started. Let's get it started. Well, yes. So sweet na. Ito naman. Ang aming susunod na poem ay Hiling. Dito, gawin natin 4. Ang next namin ay Hiling. Wala ka man ngayon sa aking piling. Di mawawala ang lahat ng ating hiling. Makita ka lang borado na ang aking lungkot. At itong puso ko sa ligay napapaikot. Sa book fair, tuwan-tuwa kita na sinamahan. Binasa ko ang aklat mo, pag-ibig ko'y palatandaan. Ay, kasi nagpunta kami nun sa Philippine Book Festival 2024. Hiling. Ito naman yung sagot ko. Wala na akong ibang hiling kundi makasama ka. Sa 8 bilyong tao sa mundo, ika'y napili na. Di kita pinapaikot, pinili ka ng puso't isipan, pati ng kaluluwa. Kahit maraming iba, sa'yo lang ako uuwi at di mawawala. Magbasa tayo ang aming last. Ayon kay Beyonce. Asan yun, Mel? Anong pahina yun? Pahina! Wait lang. Hindi, ito na pinakadulo. Last namin na piece na babasahin guys para sa inyo ay ito. Bay at Mimi. Parang tayong asset post na kapag napag-uusapan si Bay at Mimi. Subalit kapag ikay ng salita na, ako ay natatamig. Lagi kang panalo sa lahat ng debate. Yeah. Pero alam kong sa ating pagmamahalan, ako ang jackpot dahil ikaw ang akin na panalunan. Ano? Wala ko ang aking sagot, para tayong sina Bay at Mimi because we belong together. Di naman talaga ako laging nananalo sa debate. Ay, debate pala. Sa debate. In English. Di naman talaga ako laging nananalo sa debate. You just let me win and you make me better.
Thank you for always loving me. Salamat kasi you saw the best in me. I am not perfect at di perfect ang relasyon natin. Pero sapat na ang buong ikaw at itong ating pag-ibig. Ayun naman mga sumunod pala na yung pieces. Ayan. Ay, baka akala natin sa vlog tayo. Bebe P, hello! Dan. Hello, Baka hello. akala natin sa vlog tayo. Hello. Yeah, that's nice. That's nice. So, before we end though, before we proceed to the next author, do you have parang invite readers? Can you invite readers to get a copy of your book and also sa event natin sa September 14? Go! Ayun nga pala, di ba? Sure. Pre-order na sila. Diba? Go, man. Ano no? Gayaan sila. Ayun. Sinabi ko na yun eh. Hi guys! Thank you so much for watching our little sharing. Sana abangan nyo po ang aming book signing sa Manila International Book Fair this coming September 14, 2 p.m. to 4 p.m. Ang aming oras ni Mel ay around, parang nasa 3 p.m. Pero pumunta na kayo ng 2 p.m. para makapag-book signing kayo sa lahat ng authors na kasama namin. So again, September 14, 2 p.m. to 4 p.m. Sa Manila International Book Fair. Ayan, magkakaroon kami ng giveaway. Yes. Na, sabi mo na, T-shirt. Ano ba yan? yun lang, t-shirt lang. T-shirt lang. T-shirt at saka itong book namin. Saka yung makikita niyo magandang mukha na. Hala. Yeah. And also, ayan, make sure to Grab a copy. Ikaw naman. grab a copy of of our newest book, Endless Love, sa bit.ly/TBC Chapter 23. Ayan guys, sa sticker naman nasa baba yung mga information on how you can order our book. Again, maraming salamat kay Bebe P. Ayun, mga pasalamatan pala. Ako muna. Thank you so much kay Bebe P for saying yes to host our virtual launch. Thank you so much sa lahat ng nag-review ng aming Endless Love na book. Salamat kay ang dami nila. Pasalamatan natin. Pasalamat kay Pao. Thank you so much, Renny. Ayun, Mel, basahin mo. Pasalamat ka na. Ayun, mga pangalan. Oh. Angelica Bianca, Pia Aquino. Kay Abat. Thank you sa review, but also thank you rin sa pag-edit ng aming book. Correct. And Mysterious Dreamer. Kay Bea, thank you, Bing. Migs Ganson, hi Migs. Thank you. Thank you sa review. Leia Jane Salud. Roselia Posey. Angel, thank you. R.A.Art. Si Ram, salamat. Mia GB, salamat Ate Mia. Ate Mia yun. Oo. And Edison Dizon. Sean. Sean Royce Timpok. Christian And si Kazu. Ayun, salamat sila yung mga nag-review, nagbigay ng praise pa sa aming libro. Makita nyo po yung mga praises nila sa first 2 pages ng book namin sa kapag binili nyo po. And ayun, siyempre maraming salamat kay Angelica again for editing our book. And kay Ate Joy and kay Kuya Michael for the guidance and for printing our book. And thank you sa iyo, Mel, for layout and cover design. Yes. And thank you to me because I'm the model of writing. Ayun lang, ang gulo-gulo namin. Ikaw, Mel, baka may gusto kang Nawala. Hello? Hello? Ayun! Nalobat daw yung phone niya. Anyway, so ayun, thank you very much kila Jarek Lago and JM Bolo. Palakpakan naman natin yung kanilang Endless Love na book.